choice, lagi kong level up. Making noise, tapos laging level up. Yo, yo, yo! Kumusta mga pare? Welcome back sa number one male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast! Pew, 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 pew. Nagko-comment na rin sila na 3pm, pew, 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 pew. Pew, pew, pew! 3pm, gang. 3 p.m. Kumusta ang merienda mga pare? Sarap Oh, yung kape. Yung iba magme-merienda pa lang yan. Habang nakikinig ka na anti-support, kumakain ka ng banana Q. Ano bang perfect na merienda sa inyo bro? Sa tingin ninyo? Ikaw? Actually, tagal ko na din nagmimerienda. 2 taon na yata ako din nagmimerienda eh. Pag merienda, wala naman akong maisip dyan. Parang Pero lunch na kasi sa atin eh, no? Lunch na yun eh, no? Oo, ganun. Isa na lang. puro cheat meals lang ang maiisip ko kung merienda. So, yun nga, ice cream, mga matatamis, Cheat ganun day. lang. Parang Oo. cheat, ano yun? Kaya ako wala naman talaga akong merienda. Cheat meal. Tangina, parang scam nga yung merienda eh. Tingin ko eh. Parang tangina, dapat huwag kayo magmerienda eh. Tingin ko lang. Pataba. Pampataba, di ba? Mataba. Kasi isipin mo, kaka-lunch mo lang ng 12 hanggang 12:30. Makain ka niyan, di ba? Tapos, ang tradisyon, 3 p.m. magme-merienda ka. 4 p.m. Parang tangina, busog ka pa nun, di ba? Ako, ginagamit ko yan dati, pre, merienda na yun para makalabas lang sa opisina. Eh. Boss, merienda lang ako, boss, ha, saglit. Para lang makaalis, pero ang gagawin ko, maglalakad-lakad lang ako dun sa, ano, Kakapi-kapi ka lang. kape-kape lang ako. Pero actually, kape, para sa akin, kape, okay na yun. Eh. Coffee break? Oo, Coffee break, di ba? Yeah. Or super light na, na biscuit. Pero dati talaga, nung bata ka, talagang, kasi alaga-alaga ka naman talaga ng parents mo, eh. Papakain talaga sa'yo, pancit canton, tsaka Royal Sprite. Ano ba? Yan, ano yung madalas yan? Ah, kanton yan dati, saka ano, tinapay. Oo, yun. Yun yung merienda. Mainit kasi yung tinapay tuwing alas 2, di ba? Alas 3, mainit. Bagong luto yun eh. Yung, Mga buns-buns na oo, yung nabibili pa sa, ano nun, sa, kabayan. oo, kabayan. Yung isa pa yung French bread din, di ba? French bread. So isa daw, General ng Soy Army. No? Ingatan nyo yung pera nyo, ha? Ingatan nyo yan. Lotion Point para sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class, available mga perfumes natin sa TikTok shop. Go ahead, check it out. 8 assets sa YouTube. Punta kayo sa YouTube channel ko. Tapos, bigyan ko ulit ng buena mano si Boy Jackal, Mobile Legends, Dota, hanap ng comedy sa, internet. Puro ganun ang niya eh. Ganun na yung lifestyle niya. Tapos, basta alam nila yan si Boy Jackal. Boy Jackal na puro ML, na Dota, hanap ng comedy sa internet. Tapos, syempre kasi, pag lalaki ka, hindi mo talaga matatanggal yung ugali na gusto mong i-check yung ibang tao eh. Ngayon, so tanggap natin yun, mga lalaki, ganun talaga tayo. Pero ako, hindi ako papayag pag galing kay Boy Jackal yun. Si Boy Jackal, malakas ang loob niyan na i-correct ka niya. Pero ako sabi ko sa'yo, hayop ka, hindi ako makikinig sa'yo. Advice ko sa'yo, Boy Jackal. Ang advice ko sa'yo, Boy Jackal, mag-enroll ka ng combat sports. Hindi kasi ito nasusuntok sa mukha. Pag ito nasuntok to sa mukha, aayos yung ugali mo. Oo. Tama. Ngayon, Real talk, alam mo pare. kung merong kung one time mapamatch ako sa Boy Jackal specific ako sa Boy Jackal, hindi man nanalo sa akin. Pare, gugulpihin kita, tapos magiging masaya ako. Malambot yung tuhod nun. Oo. Nakadya ko diba? lang eh. Wala. Ngayon nga, kaya hindi ko matanggap dito kay Boy Jackal. Iko-correct ka niya, mag-a-advisean ka pa niya. Ang pinakamasaklap sa lahat, insulto. Putang ina, hindi pwede bro. Kapal na mukha mo, nandiyan ka lang sa kwarto mo, wala kang ibang pinagagawa dyan eh. Tapos iinsultuhin mo ako, what the fuck? Gulpihin mo, pre. Lapitan mo, gulpihin mo doon. No? I-shadow box mo sa camera para maramdaman. Di ka ubra sa akin, pare. Sige, kung naaaliw ka, nakakakuha ka ng dopamine sa kaka-keyboard, keyboard warrior mo. Tuloy mo yan. Pero sabi siya, panagarap tayo ng personal. Boy Jackal ang tinutukoy ko. Ikaw, Boy Jackal. Tangina, di ka ubra sa akin, men. Speaking of the obra, tawa kagabi, pinanood ko sa inyo yung video kanina. Pinag-boxing ko yung mga play. Yung mga basketball player, pinag-boxing ko sila parang mga Pokemon eh. O, labas ka dyan. Samuling pang. Pero bonding lang, no? No, masaya Katuwaan naman. lang. Wala namang, personal. Nakakatawa yung video. After mag-basketball, puta, boxing. Tingnan mo, may energy pa yung mga kupal. Oo. Panood ko nga eh. Body lang, no? Boom, Sinagad ko rin sarili ko kahapon talaga. Boxing ako ng 3 yata, 4. Tapos ako 7. Tagal eh, 3 oras ako madalas eh. Tapos Gusto naman yung basketball pa ako pre. ng 7 to 10. Wala ka namang injury. Wala naman, pero ang sakit ng katawan ko ngayon.
Alam mo yun, ang sakit talaga ng katawan ko ngayon, pre. Pero ang sarap. Masarap yan. Kaysa wala, di ba? Ako, namimiss ko nga yan, yung ganyang sakit ng katawan eh. Yung wala kang gagawin kinabukasan after na training ka, gawin mo lang kinabukasan, higa lang. At least deserve kong pahinga to. May purpose na humiga, mag-Netflix lang. Kasi nagpagod ka eh. Nagpagulpi ka. Ang sarap magpamassage pag masakit katawan, no? Oo, feel na feel mo. Oh, tas parang, ayun ko, mas lalong nagagalaw yung mga muscle. Kesa yung stiff lang sila, di ba? Para sa akin nga, sayang ang massage pag walang ganung pakiramdam eh. Wala ka namang body pain. Pero maraming gumagawa ng ganyan. Oo, sa trabaho ko dati. Si Boy Jacol na naman. Tangan mo, Boy Jacol. Exactly, pre. Hindi, yung mga katrabaho kong bading. Yan talaga. So, wala silang mga physical activities na ganyan. Yan, massage ang iniisip yan. Ako, syempre, sa personal, di naman ako bastos eh. Yung pinapakinggan ko lang yung kwento nila. Pero sa akin, sa utak ko, tangina, wala ka namang ginagawang mahirap pa. Sayang lang massage sa'yo. Babayad ka ng 1,000, wala namang ano. Kasi ako, naranasan ko na yung ano eh, may spa kami dati. Pero nagsara na dahil sa pandemic. So doon, sagana ako sa massage doon. So, Ano mo ah? Ha? No. Ano sabi mo? Sagana daw siya sa massage. Oh, Pero legit ba yun? Ano yun? Anong massage yun? legit yung gag. Ay, Hindi ko pwedeng babuyin yun kasi Sabi mo, kapartner ko, kapatid kong babae doon eh. okay. Hindi ko pwedeng lukohin yun. Kasi puta, nasira na poison din yung mga utak natin pag sinabing Oo, massage. eh. Tangina. Pero, Sipid Ambol ka ni agad. Wally. pero honestly speaking, Sir, 8 acid. Yung kamay niyo po. Mo, tangina, bakit ganon? pero pre, honestly speaking, sa totoo lang, coming from a person na nakapag-own na ng spa, Tol. hindi ko rin masabi kung yung mga masahista namin may extra. Kailangan nila eh. Pag May kailangan. nahuli ka. Wala kami nahuli pero minsan nagtataka na kami, bakit parang antagal nila dun? Ooh. Pero, kaya ako sinasabi ko, bilang owner, hindi ko alam yun. Pero nagdududa ka. Minsan mag-ano ka. Ano. Kaya mga masahista kang pinagdududaan doon na parang tangina mo ah. Oo, actually, May sunrocks yung kamay mo ah. hindi, tsaka ikaw kasi bilang ikaw yung owner, kakausapin mo rin sila, parang mahuhuli mo sa bibig nila eh. Nadudulas. Oo, kasi, Sige nga, magbigay ka ng... Hindi kasi ako, ang style, Bilis kami. Wala kaming ideas. Hindi kasi ako, pre, ang style ko na- business na yan. akong style ko talaga, pre, dahil napaka-effective talaga ng pakikipagkaibigan. Kahit dun sa mga tao na yun, tinitreat ko yung kaibigan, hindi boss, hindi ako boss doon. Nakikipagkwentuhan ako sa kanila. So, nagiging komportable sila. Ayan. Yun. So, minsan yung usapan namin pupunta na sa alam ko konting ganun na lang. Yun na yun. Sasabihin niya na, binati ko, sir. Or read between the line na lang. O, read between the line. Nararamdaman ko papunta na dun eh. Kaya, Paano? kasi isang term dyan, di ba, linggam. Ayun na. O, yun. Pag-uusapan namin yung linggam. Ikukwento niya yung experience niya. Tapos, basta malapit na. Yun na yun. Akin, ma-assume ko na pwede niyang i-offer yun sa mga customer namin nang hindi namin nalalaman. Nandun na sila eh. Pero bawal yan, di ba? Bawal talaga. Bawal yun. Pasara kayo niyan. Bawal talaga. Oo, ganun. Kaso, feeling yung ganyan makakalusot talaga yan. Kasi hindi naman kayo pwede malagay na CCTV dun sa ano. Actually, pwede pala, no? Pwede ba gumagawa nun? Oo. Pero pwede rin kayo reklamo nung customer. Yun nga eh. Yun nga ang problema dun Kasi eh. wala siyang Consent. top eh. Oo. Saka wala Oo. siyang damit top, di ba? Kaya conflict nga yun eh. Ganun eh. So, ganun nga. May sabihin ako tungkol sa... Pero may chicks ba kayo na masahista doon? Pre? Meron pare. Meron. Patay kay Tasset yun. Meron. Pag ano nga... Patay kay Tasset. Pero alam mo pre, magandang business yung massage ah. Kasi kung tutuusin, ang kailangan naman pinaka-basic, yung gagatasan mo, ang kailangan lang doon, gusto mo baby oil lang, lotion, tsaka yung kakayanan na humagod. Yun lang yun. Walang kailangan i-maintain, di ba? Ay walang kailangan na storage or... Hirap kasi kasi katulad ng business na pagkain, pre. Parang mas mahirap kasi Mas mahirap nabubulo. talaga. Oo. Ang lotion, store mo dyan. Matagal naman ang shelf life nun. I think ang kalaban mo yata dyan sa business na spa. Correct me if I'm wrong, wala naman akong ganyan eh. Tingin ko yung attrition lang ng tao. Nutrition. I mean, yung ano pala, sorry. Yung pag-alis-alis ng mga
ng mga Oo, spa. O kaya Ah, kasi ang madalas yan parang people coming going dyan eh. totoo. Ganun Tama, nangyari. di ba? Mm. Kasi yung iba dyan, tingin ko, syempre dumadami na yung kilala niyang client, tangina nagsosolo, parang ganun, aalis na dun Totoo sa yan. spa, susulutin yung mga client nyo. Ano pa ba? Yun ang mga tinitignan ko lang naman, no, na possible gagawin ng mga... Totoo yun, kaya nga yung isang nagtagal doon, pinromote namin. Tinasa namin sweldo. So lahat, magkakaroon kami ng bagong tao, siya lang ang mataas ang sweldo doon. Kasi siya yung nagtagal. Kumbaga, nirewardan namin yung loyalty. Kasi ganoon talaga nangyari sa amin, nag-aalisan. Di ba? Tsaka ma-issue, nag-aaway-away yung mga yun. Tangina, Babae kasi. Mga babae. kaya nga nakunik ko yung alisan. Kasi ang tanginang yan, sila magsisiraan dyan. Siguro yun na yung kalaban mo doon, yung barracks nila. Dapat maayos kahit papano. And yung siraan, putang inang gulo yan. Kasi babae yan eh. Totoo, yung first stand ako niyan, putya, mga nagsusumbong, sige ganito, ganyan. Talagang Nagsabunutan pa yan. buti nga, hindi ko paabot sa ganun. Sinasabihan ko sila na wag nang aabot sa ganun. Pero hindi nyo naman pina-franchise yung spa na yun dati. Hindi namin pina-franchise. Pero kung tutusin kung usapang franchise, pwede talaga yun. Pwede. Pwede. Kasi madaming kumikita dyan ngayon sa usapang franchise tol eh. Pero may idea ba kayo how franchise work? Kasi meron ako dito pare, merong trending na issue ngayon about sa isang sikat na business. Pangalanan na ba natin? Sikat ba? Sikat, pre. Papangalanan mo, wala ka naman sasabihin. Potato silang bold corner, pre. Merong issue ngayon ng potato corner. Shit, bro. potato corner? Oo. Potatong na corner. Pero actually tol, masarap din yung barbecue ba yun? Bro, real talk lang. Go to merienda. Pinag-usapan ni merienda, di ba? Go to merienda yun. Tangina, sarap. Lalo na kung pricey siya. Ito, prangkang usapan ha. For French fries. Tangina, sobrang mahal niya, pare. Kasi sa palengke, puta, di ba, may tigbe 20 pesos lang nun, 30 pesos lang yun. Kaya mo nang makuha yung ganong karami. Sa kanila, parang 100 di ba? Parang, May iba-ibang size pa yun. Giga, mega. parang yung 100 niya, parang maliit pa ata eh. Parang hindi pa yun yung mega, di ba? Parang lagpas 100 pa megit. So para sa akin, medyo pricey, pero masarap. Sarap talaga siya, pre. Real talk lang dahil nga dyan na may time na ito, I'm gonna be honest, yun, yung medyo tanga-tanga pa ako sa health ko, no? Ano ko yan, pre? Go to merienda ko yan dati. Lagi. Nagka-UTI ako dahil dyan. Ulul! O, pre, nagkasakit ako sa ihi, pre, dahil addict ako dyan. Biruin mo yung powder nun, masarap eh. Tanginang alat nga naman kasi, no? Sinusuot. Pare, kumukuha pa ako ng tinapay, ginagano ko yung powder nun, no? Wala na- Ay, Sinisimot ko. gago ka! Tapos kinakain kong ganyan, pak. Wala na- Kinabukasan, nagka-UTI ako. Wala na pre, kinuwento mo si Boy Jacol nanonood yun. Joshon Point, sumot ka pala dati. Wala ka disiplina sa pagkain mo. Real talk naman eh, dati yun. Ay, na, ano mo pala yung alat. Gago yun, ang pinakamatasang alat. Yung gilid-gilid, tol. Yung tira-tira sa chichirya, sa potato. Yun yung malakas ang, salt talaga. ano pala. Na-UTI ako nun. Tapos, after ko gumaling sa UTI yun, talaga pinarabis ko, putang ina, hindi na ako mapapa yung potato corner na ito. Kaya minsan pagka nadadaan kami sa mga mall nung SME ko, inaasar niya, uy, paborito mo yan, putang ina mo. Hindi na ako bibili niyan. Pero ito nga pre, ito yung issue ngayon ng potato corner, no? Ano daw? Trending to, ito yung post, no? Alam ko sa Reddit to sa Reddit yata to. Ito niya, no? Reddit, puro bading din nandyan, Josh eh. Di mo nga yun alam kung tunay ito o naggagawa lang ng issue, no? Gago yung Reddit. So ito yung nag-trending, pre. Sabi niya rito, issue niya sa potato corner. Sabi niya, makwento ko lang, nag-try friend ko mag-franchise ng potato corner. Pinag-submit sila ng proposal including kung saan ang location nila. Bakit maganda doon at sino ang magiging target audience? Ganun ata yung pagka mag-apply ka ng franchise. Kasama ata to sa requirements kung sang place, okay ba yung market doon, madami bang customer. So yun yung ginawa nila, nasa proposal pa lang sila kumbaga. So ito, after nila i-submit, confident ang friend ko kasi maganda raw pagkakagawa niya ng proposal. After ilang weeks, ilang months though, hindi sila binalikan ni Potato Corner. Tapos, yung exact location na nilagay niya sa proposal niya,
doon mismo nagtayo ng bagong branch si Potato Corner. Napaka-sketchy lang ng business practice nila. Kumbaga, another franchisee ba yun? Or mismong owner ng... Baka another franchisee lang dun yun. Yun ang walang information dito. Kung another franchisee ba yun na ibinigay sa nauna na nag-apply or Potato Corner mismo. Kasi ginagawa daw nila minsan yun. May mga branch daw na Potato Corner ang owned talaga. Hindi niya pina-franchise. Pero ako sa tingin ko, yung ganun, madali lang sa kanila yun, yung pasikot-sikot nun. Na kung papalabasin, franchisee, tapos eventually magiging owner or owner na direkta. Kayang-kaya nila yung pasikot-sikot nun. Hindi mahirap. Hindi mahirap yun. Hindi Oo. mahirap yun sa kanila. Ito pa, may nag-double down, may nag-comment din dun sa post niya na may experience din daw, sabi niya. This actually happened to a long-time franchisee in Park Mall, Cebu. Itong specific po. The client had been franchising Potato Corner for many years and kept renewing. When the company saw how strong the sales were in that location, they suddenly stopped offering a renewal contract. Oh, so, yun na yun. Yung sinasabi mo kanina. After the franchise ended, Potato Corner opened their own company-owned store in the same mall. Okay? The franchisee couldn't really do anything about it. Really unfortunate and sad for someone who helped build the brand in that location. So yun yung sinasabi mo, pre, na pagka madaling ang ilusot yun, pwede ngang hindi nila i-renew yung franchise mo para matanggal ka na doon. Tapos sila mismo ang magti-take over. Pero knowingly na Potato Corner is a multi-million company na. Talaga ba na pag-iinteresan nila yung isang pwesto na yon, knowingly na nga multi-million company na nga sila. Tapos yung mga price naman sigurado sa kanila pa inaangkat yun. So every time na may sale yung bawat franchisee, sa kanila pa rin pasok na. I doubt sa part na na magi-interest sila sa isang pwesto. Doubt lang ako. Yun lang. I agree din, pare. Nang sinabi niya yun. Kasi again, kung nag-franchise ka nga, saan ka ba bibili? Di ba sa kanila rin? Oh, the powders, the price, actually, kanila. tol, mas madali kasing kumita sa ganung part eh. Yung sa'yo na yung supply. Kesa sa lagi kang may branch ng ikaw lang. Gago nakaka-stress yun. Alam mo yun? Oo. Kesa hawak ka ng branch. So, nagdududa lang ako kung tatsagain pa ba ni Potato Corner na pag agawan kayo ng agawan ng pwesto, knowingly na mahirap mag-manage. Mas madali magbigay na lang ng supply. Tapos yung franchisee, hindi mo na i-manage yun eh. Babantayan mo na lang kung malinis ba sila dyan or sumusunod ba sila sa protocol. Tapos, yung rent pa kung saan sila, shoulder ni di ba? Shoulder ni franchisee yun. Oo, wala ka namang problema. Kumbaga parang mas less nga yung problema ni Potato Corner kung magpa-franchise talaga sila eh. Oo. Kukita pa sila ng continuous kasi bibili ka ng bibili sa kanila. Exactly. And less damage din pati kung hindi bumenta yun. Kasi hindi naman ikaw ng kapital eh. Saka nag-receive ka na. Yeah. So, nagdududa lang ako sa part na yun. Oo nga, no? Na para gawin pa ni Potato Corner yun, knowingly na may pangalan pa silang iniingatan at pwedeng masira. Parang mas malaking damage yung mangyayari kung aagawan nila ng aagawan yung every franchisee nila. Knowingly na franchisee din naman yung nagbibigay ng pera sa'yo at sila rin yung kukuha ng order lagi sa'yo na, ano ba? Business-wise, hindi naman siguro ganun katanga yun, mga yun, para gawin nila yun. So, sa tingin mo ba pare, kaya siguro hindi na ni-renew nung... ito lang naman, nakikita ko lang din na reason, no? Kaya hindi nagre-renew, katulad nung ginawa doon sa tropa niya, hindi daw ni-renew, kinuha ng Potato Corner or possible, baka ibinigay sa ibang franchisee kasi balahura din mag-handle yung owner. Pwede? As sa tulad natin na may malawak na intellect, di ba? Pwede. Pwedeng lumalabag kasi sa protocol. Hindi naman natin naririnig yung side ng Potato Corner eh. One thing for sure lang, hindi tanga yan. Para lumaki ng ganyang kalakihan at ma-maintain nila ng ilang taon na ganyan, hindi bobo yung mga yan. Hindi yan kukuha ng putyo-putyong pera, ganun ka-greed, na pwedeng ikasira ng family business nila na maandar ng milyon-milyon. I don't think so. Kasi katulad niya, may idea kasi tayo kung how franchise works. Pero sa mga nanonood dyan, pare,
tignan nyo, pinaka-broad lang na idea para magka-idea kaya how franchise work. Panoorin nyo yung movie na The Founder. Diba? Yung sa McDonald's. Nag-franchise siya ng 3 doon. Ngayon, dahil siya yung manager, siya yung parang quality doon, binisita niya yung mga franchise. Kung ano-ano na yung pinagagagawa, ang dumi. Naglagay pa ng another sa menu. Naglagay pa ng isang other menu. Ganun. McDonald's may mais na binibenta na yung isang branch. Tangina, what the fuck? Oh, so doon ko nakikita ngayon yung side ng potato owner. Kaya baka hindi ni-renew. Baka kasi ganun, dugyot nga siguro yung nag-handle yung franchisee. Di ba? Kasi sabi, malakas daw yung pwesto doon. So, pag malakas ang pwesto mo, may consequences yan. Ang hirap i-maintain nung mga nangyayari dyan. Di ba? Ako, speculation ko lang sa part na ganito. Kasi meron talagang mga business na once na lumaki yung business. Once na lumaki na yung business, tapos hindi niya maipasa yung galing sa mga subordinates, mga tao, sa mga Kumbaga, yung founder lang pinakamagaling. Hindi niya mapasa sa ang laki na, hindi niya na matutukan. In short, hindi niya na matutukan. Nangyayari din yung dyan, yung corruption ng yung mga insider. So, maaaring hindi alam nitong pinaka-head, kung sino man yung pinaka nasa taas ng team ng Potato Corner. Tapos, yung insider na sinasabi ko, kung sino man yung designate dun sa trabaho ng pagtingin ng location, kung meron siyang kaibigan outsider, uy pre, sabihan mo ako pag ganito Oh. Kasi sa bangko, di ba, nangyayari din yan. Nililik nila yung information, di ba? Kaya nga nakahack yung nakahack yung, may mga taong na... Anong ibig mo sabihin sa part na na sa pwesto? Yung ganong part na yung pinaka-head ng Potato Corner, ayaw talaga nila yun. Hindi talaga sila mag-engage sa ganung klase ng practice. Pero yung mga galamay niya na hindi niya na natututukan, may kalokohan na ginagawa, may... Kumbaga parang parang government. Parang may government. nag-apply, pero mas kukunin nila yung... papaboran nila yung kakilala nila. Gets yun. Pero ang punto mo, parang binigay sa iba nung galamay. Binigay sa iba Na ng hindi alam galamay. nung head. Na hindi alam nung head. Okay, pwede. Pero di ba may pirmahan Parang Pero ang problema doon, may papel yan. proposal pa lang siya. So wala pang Wala pa, pre. Pero wala pa nang binigay na pera. Wala pang binigay na pera. Proposal pa Baka lang yan. babagal-bagal sila magbigay ng pera. Naunahan din. Kasi ganun yun Pag ikaw una nag-drop, basta nasulatan nyo na yan, tapos, ngayon kung babago, huwag kayo iyakin. Parang ganun. Kasi nga, ano ba ang business ngayon, pare? Fast. Bilisan. Attack. Ayun, alam mo yan, pag nagkaka-idea ako, Diyos, tangin na may plano ako, pak. Sige, banat. Attack. Parang ganun Kaya nga, Kaya mabagal yata siya malamang yun, mabagal yan. Tanga ka rin kasi. Kaya post ka pa, Nakakita mo, kukuha mo ngayon yung ganitong klase ng atensyon. Puta, kayanin mo to. Ngayon, gawin mong lesson yun. Binigyan ka ng business proposal, ngayon, iniiyak mo, sa iba binigay. Anong fault mo? Diba? Months daw bago siya ulit, baka hindi mo kasi pinapalo up sa mismong lugar, sa mismong opisina ng potato. Tsaka tignan mo to, pre. If you saw a place na alam mong manlaki ang potential na magkapera ka, why give it to another company? Ba't di na lang ikaw gumawa ng sarili mo? Pwede. Di ba? Tayo ka sana ng siomay doon. Ngayon na hindi, naiingit siya kasi yung nagtayo doon, ang lakas kumita. Nakikita niya lang yung resulta, pero ayaw niya sumugal. Ikaw ang demonyo in the first place Kinaarma ka Maingit siya. Pero, tangina kung hindi naman kumita yun, hindi niya sisitayin yun Diba? Paano niya nalaman? Malamang may isang business kasi doon na nalakas kumita. Pero tama sinabi ni Josh, alam mo palang may potential yun, bakit hindi ka pa gumawa ng sarili mong brand? Diba? Kahit sabihin mong siomay lang, or sa Siomay King ka lumapit. Tayo mo yung Siomay King doon. Bakit isa lang ang nilapitan niya? Siguro, naintindihan ko rin, baka kasi fan siya ng Potato Corner, love na love niya yung Potato Corner, so alam niya yung lasa, so gustong-gusto niya. Pero, masyado ka nagtiwala sa brand. Masyado ka nagtiwala dun sa... Masyado mong in-idolize itong Potato Corner na Wala, to. hindi, tamad siya. Tsaka sa months na nangyari doon,
Taka ka, potato corner. Reply mo ko, months? What the fuck? Ako nga, Totoo. 2 weeks nga gagalaw na kami. Real Josh, talk. 8 asset, 2 weeks, putang ina, pumapalag na. Gumagalaw na kami. Totoo yun, pare. Kasi tignan mo na lang, bro. Dun sa Agal ka. nag-message na to. Kung hindi lang potato corner nilapitan mo, yung potato corner, sabihin natin, show my king. Ano pa ba nagpo-franchise Fried ngayon? noodles, di ba? Fried noodles, Andox, mga ganyang Milk shit. tea, patok sa mga Milk bata tea, ngayon. okay. Coffee shop. Fragrance ni Josh on point. Oo, wala pa tayong franchise, sayang. Pero tingnan mo, ako marami siyang nilapitan at may isa doon na umuuna, maganda pala yung ano mo eh. Maganda pala yung pwesto mo eh. Hindi ma-occupy ng potato corner yun kung meron ng, di ba? Kung may nauna na doon at yung isa pang lumapit sa iyo yun. Di ba? Kaso, masyado ang nakampante. Ito pa eh. Nasasayangan ako doon, pre. Nasasayangan ako doon eh. Na, Bakit? meron ka palang gold mine na nakita dito. Tapos binanggit mo, parang ganito yan eh. Nakita ka ng nagbungkal ka, tsak. Treasure chest. Biglang may umanong gasol. Diesel. Ano ba yung umaano sa lupa? Oo nga, gasolina. Gasolina, gumanon sa backyard mo. Sinabi mo sa Caltex, pre, meron ako dito. Di ba parang siyempre kukunin ng Caltex, mas may pera sa iyo yun eh. Mas may resources yun para mas kunin yun sa'yo. Di ba? Kung meron ka naman palang gold mine, ba't di mo nalang tayuan ng sarili mong gas Brand, station? yeah. Di ba? Or bago mo sumbong sana doon yung sa proposal ninyo ng potato corner, nag-down ka na doon sa bahay, diba? Talagang ganun talaga susugal ka na eh. Ay, Yeah. ano yun? Naka-advance ka na doon, na parang Oo. abang na abang ka na. Kumbaga, pwede mong lokohin pa yung potato corner dun. Boss, meron ako, sir, potato corner, ganito. May nakita ko magandang spot dun. Okay. Pero nandun na, may naka-down ka na dun sa pwesto. Tapos, putang ina. Tapos biglang kinonta ka nung landlord. Boss, kinukuha na ng potato corner yung lupa. Ay, putang ina ng potato corner. Gago. Lakihan mo yung kuha. Since nasa sa'yo, di ba? Oo. Ang inang yan. Ngayon, doon niya siya natalo sa speed, pare. Sa speed. Sa action. Bigla ako naisip ngayon, hindi, baka wala naman talagang masama nangyari. Bitter lang siya. Yun, inggit. King ina, babanggay mo pa potato corner sponsoran kami niyan. Hinimo dampot. Pero di ba, hindi, malamang sa malamang nga, ganun. Yun naman ang common na story ng tao Inggit eh. siya, pare. Meron siyang idea, napakabagal mo kasi tamad ka. Tapos yun, syempre, merong mas mahandang tao sa'yo. Di grab agad siya. Ready na siya eh. Talagang, kumbaga, hinug na siya para dun sa sitwasyon na yun eh. Nakuha niya, nakita mong gumagana, naisip mo yung potential. Ngayon, Ako naiingit dapat ka. yun eh. Oh, di ba? Sayang. Gagawin siya. Well, siguro magiging mali yung potato corner neto if nag-usap na kayo, nag-down ka ng pera doon sa potato corner, pirmahan kayo, Ay. and then binalik sa'yo yung pera, hindi po tuloy, pak. Tapos sa kanila binigay sa ibang franchise yun, kakampihan ka namin. Oo, pre. Niloko ka talaga. Niloko ka talaga. Niloko May ka pirmahan talaga. eh. At sabihin mo binalik yung pera, may pirmahan eh. Niloko ka talaga. Pero yung ganyang proposal pa lang, tapos months ka nakanganga, 2 to 3 months daw eh, bago nag-reply. Wala kang ginawang action. Tangina. Sayang nga. Sarili mo yan, accountability dapat. Tignan mo rin to, pre. Hindi lang naman sa mga franchisee nangyari yan. Kasi, nasa into games din ako eh. Yung mga games na ganyan. Marami ring mga naloloko, term nila, naloloko sila, ng mga, may idea sa games. Nagpasa sila dito. Natataka nga ako sa ganito eh. Ang gaganda ng mga proposal nila, pero ibinibigay lang nila sa mga company ng ganun-ganun lang. Meron akong proposal dito, Ubisoft. Yung Ubisoft, isa sa mga game, ano yan. Malaki yan. Oo, bibigay sila doon. Ito. Tapos nagtataka sila, hindi sila tinatawagan. Yun pala, ginawa na. Ginawa na ng game ng Ubisoft nang wala silang Ginagamit na. credit. Di ba may something ka ba? Di mo pinoprotektahan. Di ba gawan mo rin ng may idea ka, protectionan mo rin. Huwag mo lang basta masyado rin nagtitiwala sa mga big companies eh. Alam mo namang mas lamang sa iyan. Financial-wise, resources-wise, connection-wise, wala ang ipapalag dun eh. Anong In palag short, mo ang dun? gusto sabihin sa inyo ni Josh on Point, ang business walang puso. Totoo. Bawal lang emotional sa business. Kaya nga sabi niya, panoorin niyo The Founder. Purong intellectual lang yun. Purong intelligence lang. Walang puso-puso doon. Walang emotional doon.
Basta ang ano nga hindi lalaki ang business nang walang inuutakan yung mga yan eh. Kaya nga, pwede ko pa nga sisihin yung McDonald Brothers eh. Why? Wala kayong bayag eh. Sino ang may bayag na i-loan yung buong pension niya, pare? Para mag-franchise. Tignan mo yung ginawa niyo. Nag-make sense yung sinabi mo kanina, speed, galaw. Ganun yung ginawa ni ano dun eh. Yung Parang di niya tinigilan. Everyday siya pumunta doon. And then, in just a matter of few months, pang! Sariling store. Oh, tapos matter of few months ulit, 3 franchisee, pang! Kinausap niya yung mga dati niyang tropa na may pera na ngayon. Pero paano niya sinimulan yun? Niloan niya lahat ng pera niya sa pension ng US. Ginamit niya, sinugal niya yun, par. Na hindi ginagawa ng McDonald Brothers kasi nga takot sila na hindi nila mababantayan yung franchise. Gusto lang nila yung own store lang nila, doon lang sila nakafocus. Sayang eh. Kung isa pa, nautakan mo sana yung potato corner kung, yun nga, sabi nga natin kanina, kung inupahan mo na yun. Maganda pala eh. Maganda pala yung place. Bilib na bilib ka. Sabi nga niya, ginandaan daw niya yung proposal. So, bilib na bilib ka dun sa pwesto. Dapat, inupahan mo na. Wala pang, sinugal mo na, pre. Wala ka pang napafranchise. Wala ka pang nakakausap. Wala pang umuoo sa'yo. Inupahan mo na yung lugar na yun. Para kung sakali man na kunin ng potato corner, nasa iyo yung lease. Di pwede mong taasan pa yung upa sa, ginago niyo ako. Sige, taasan ko yung lease niyan. Diba? Or, wag mo ipaupa doon, since ikaw na nag-down, ang lakas ng loob mo lalo kasi na-verify lalo ng mga tao ng potato corner na possible, profitable nga yung area, di lalong na-validate yung mo, di maglagay ka ng sarili mong brand. Diba? Diba? Ang daming pwedeng way eh. Kesa yung umiyak ng umiyak. Kaya ako, naging ganun yung tingin ko kagad nung una. Parang nagda-doubt ako. Potato corner, kasi may tropa ako na may business na milk tea na umabot ng 16 branches, tol. And then tinanong ko, paano mo inaano yan? Quality control na lang sila. And then, paano naman yung profit sa'yo? Kasi nga nag-franchise na sila. Sa akin, supply. Pare, nandun yung pera. Kasi yung supply ko nagko-control. Lahat ng sales nila, puta, may katkong ka. Diba, isipin mo, tapos wala ka pang renta. Sila nga yun. Franchise yung 16 franchisee nagbabayad ng place ng renta. 16 franchisee. And then yung 16 na yun, sa'yo bumibili lahat. Wala kang renta sa bahay mo, sa warehouse mo yung lumalabas yung mga produkto na, para ka may 16 free store. Na rent-free. Ganun na yan kumikita sa nakikita ko. Bukod pa sa franchise na name na binibili ng tao sa potato corner, million yun, or 6-digit and up, or baka nga million nga, malamang, million. So yun pa lang, pera na yun, tapos yung sales pa everyday, pera na yun. Tuloy-tuloy, tapos pwede mo pa sila ipasara pag lumalabag sila, yung pera, goodbye na. O another franchisee ulit. So, doubt na para pag interesan pa nila yung isang store na maliit, tapos magbabayad pa ng renta. Hindi, ako na lang yung price, sales ng price. May nauna lang talaga. Yun ang logical reason. May nauna na sa'yo. Bagal-bagal. Pero speaking of ganung sistema, alam mo, pangarap ko yung ganung klase ng setup. Kasi, ang mahirap dun sa, pag hanap ka ng klase ng business na required ang foot traffic. So, mapipilitan kang mag-rent sa mga lugar na mahal ang rent. Kasi yung foot traffic dun malakas eh. Pero kung nakasetup ka na nga na warehouse ka na lang, ikaw choice mo na kung saan ka makakakita ng murang location. Tangina, sarap nung ganun, diba? men. Sarap nun. Tapos, basta kontrolado mo na yun. Kung kailan mo papadala yung supply sa kanila, hindi ka na nag-opening and closing hours eh. Sarap nun, men. Tangina. Kaya malamang nga kung, yun nga, ganun na yung setup ng potato corner. Hindi nila iko-kompromiso para sa'yo. Malamang chumichismis ka lang eh. Pag-i-interesting ba yung kapipitsugi mong isang pwesto na, magkano ba kinikita niyan sa kinikita ng potato corner? Tang-inang yan. Malamang everyday na release nila, trak-trak ng french fries yun, par. Tsaka ito rin pala naisip ko ngayon lang, na bali wala yung unang usap natin. Pero ito nga, if you are someone na magtatayo ng malaking pwesto ng potato corner na profitable talaga, capable ka ng ganun, hindi ka magre-resort sa ganyan. Gagawa ka ng issue sa internet? Hindi. Dami mong pera, proceed sa panibago. Di ba? Actually, ang ganda na sinabi mo na yun. Pinapakita mo lang dito na wala kang pera, huy. Kung may pera ka, di ba proceed ka eh. Nakaasa siguro siya dun sa sa potato corner talaga. Nakaasa ka, boy. Talaga siya dun, pare. Ingit siya.
Inggit ka. Tapos, masyado pa siyang iyakin sa mundo ng business. Oo, hindi ka para dito. Tangina, di ba? Masyado pa siyang iyakin sa mundo ng business. Kailangan mo tanggapin ng katotohanan. May content ako dati na sinabi ko na yan ang katotohanan dito sa mundo talaga. Agawan ng pera dito. Correct. Hindi mo pa naranasan masunugan ng crypto na tulog ka lang pagising mo, wala ka ng 6-digit account. Tangin. Tanginang yan. Lalo Hindi mo ngayon, naranasan yun. Unstable, sobrang unstable Bitcoin ngayon, pre. Biglang Medyo kumambyo sakit. ako sa Bitcoin. From 114, bilagsak na 91. Putang ina, natutulog lang ako Paggising ko, boom! Putang ina, 90 plus. Aray ko. Sabi ko, tang inang yan. Baka sabihin nila, puta, tropa mo si 8 Asset tapos walang ka ng Hindi pa kami gano'n. magkakilala nun, pare. And also, kasalanan ko rin kasi hinabol ko ng hinabol. DCA ako ng that time Masyadong nag-greedy ako. Alam mo yun. Alam ko may iluluwag pa sa baba yun pero inano ko na kagad. So my bad, but okay lang. Okay lang. Part yun Oo, kasama So kung yun. naranasan mo yun, mas lalong iyak ka. Kasi wala ka pang talo dun Oo nga, no? Di ba? Wala pa siyang talo dun di ba? Sa akin ako, okay, ganun talaga Hindi ka pa nawalan ng pera, hindi ka naman nagbayad eh. Wala ka naman bayad. Bitterness lang meron siya. Hindi ka pa naman nag-down, so nasa iyo pa yung pera mo. Wala. Pero yun nga, ang daming ang tao ngayon kasi ang nagagalit. Hindi lang naman siya talagang trending ngayon. Ang daming gustong mag-cancel ngayon sa Dahil daw. potato corner. Dahil nga doon, dahil daw ang daming nagsishare ng mga thoughts nila na hindi nga daw nire-renew tapos kinukuha ng potato corner. Siyempre, kwento nila yan. Anong Oo. reason ba't di ka ni-renew? Di ba? So, ayun, ang dami nga rin galit dahil nga daw ang fishy nga daw nung practice. But fishy? Kung titignan mo naman yung business, kung titignan mo in a logical standpoint, nag-make sense naman yung ginagawa nila. Tsaka bakit kita pagkakatiwalaan? Maganda nga yung proposal mo, bina-background check ka. Ang dami mo na palang business na nalugi. Oh. Di ba? Hindi sila magtitiwala sa'yo. Actually, hindi ka rin nila sasabihin nun. Hindi nare-rectine sa'yo yun. Hindi pre. Yung background check, Hindi. yun. Ano yun? Alamin lang muna saka nakatira, saka na ito. Nakita yung bahay mo, madumi. O isa yun. So, diba? Malaking company itong pinag-uusapan natin. Maraming resources yan. Maraming pang background checking yung mga ganyan. So, diba? Kung ikaw ba, o sige, tanongin natin itong mga nanonood na to, kung meron kang business na ang ganda nung brand na pasikat mo, pag sinabing fries, potato corner ka agad, iba yung big deal na ganun yun na brand na gawa mo na pagka ito yung sinabi mong brand, may kaakibat kagat na something. Katulad si Pitbull, di ba? Masikat pa siya doon sa aso. Pag sinearch mo yung Pitbull, masikat pa yung rapper sa aso. Diba yun yung brand Yun yung brand, tas ano pa ba? Xerox. Pag sabi mong Xerox, yung ano kagad, pero ang dami-daming brand na gumagawa ng photocopy machine. Brand talaga yung Xerox. Oo. Brand siya. Photocopy talaga yun. Pero ang pagkakaano ng tao ay Xerox. Xerox, di ba? Colgate. Colgate. Sabi mong Colgate, toothpaste lang yun. Pero ganun na yung potato corner dito sa Pinas, di ba? Kung meron kayong ganung business, tanungin ko kayo, hayaan nyo ba kung sino-sino lang ang humawak niyan kahit may pera? Di ba? Hindi rin. Kasi pinaghirapan mo yun, di ba? Pinaghirapan mong pasikatan yung ano na yun, yung business na yun. Hindi porket may pera, bibigay mo na agad ipagkakatiwala mo yung pangalan mo doon. Kaya malamang sa malamang na background check kayo niyan, mga burara kayo sa labas ng business. Tsaka, Potato corner, parang 600 to 800K daw lahat. Parang all in na. Parang Di ba? franchise fee. mahal nga nun para sa kung magbibenta lang ako ng price, gagastos pa ba ako ng ganun? Kutsa, muna na lang ako ng 500 pesos. Yung kasi doon, binili mo doon, yung brand na inaral nila ng hindi mo na dinaanan. Totoo. Which is, tingin ko, aabot ka rin ng 6-digit wise kapag magbubuo ka ng sarili mong brand. Maraming mali Marami kang pagkamali, may brand logo ka pang yun, sa kanila, akala mo simpleng patatas na nakangiting ganun, pero may story pa yun. Di ba? Parang, someday, maabangan ninyo yan dahil someday, nakikita ko bubuo kami ng gym. Gagawa kami ng fight club gym natin. No? Na That's someday future. bubuo Let's see. kami niyan, Let's see. mag-business Yeah. kami niyan. I-figure out namin isa-isa yan. And, yan, pwede nyo puntahan yan. Diba? Anytime, makikita nyo doon. Doon kami. So yun, pare, hindi ko naman sa pinagtatanggol yung potato corner. Binibigyan ko lang din ng other insights yung malaking brand kasi yun talaga na
tingin ko, kaya hindi sila nare-renew quality control, number one. Kasi ang laki nung name nila eh. 'Di ba? Isang maliit na branch lang diyan na yung patatas, putang ina, may ulo ng daga. Tapos na yung legacy nila. Yung multi-million brand company nila, bubulusok yung Yun na stocks nga doon. eh. Yun na nga yun. Kaya importante yung quality control sa kanila. Kaya titignan muna nila, malamang katakot-takot na background check yung ginawa sa inyo. Baka may eh. bulbul yung french fries yun dyan habang nagluluto kayo, nabulbulan nyo na, or what? Diba? May naisip nga ako eh, kung ikaw yung nandun sa kalagayan na nag-franchise ka, tapos hindi ka ni-renew after some time, yung kwento, gano'n na siya katagal bago siya hindi ni-renew? Yung kwento dyan kanina. Months na rin daw. Months? Nakakaduda kasi, ba't hindi niya sinasabi yung reason eh? Oo. So, ilang months na? Many years na. Pero ito, kahit pa totoong gano'n, pero yun na nga, huli na yun. Ito ang lesson sa'yo eh. Many years mo nang ginagawa yan. Pero wag ka kasi tatanga-tanga or nakatamad ka eh. Many years, hindi mo kayang kopya yung sistema, gumawa ka na ng sarili mo. Oo nga. 'Di ba? Para sabihin mo sa potato corner na it's your loss, 'di ba? Pero kaso tamad ka, putan, bitter ka lang, magagalit ka pa. Ganun ka ba kabobo years? Baka nga 3 months lang o talagang porsigido ka sa business mo, makakagawa ka na ng sarili mong sistema eh. 'Di ba? In 2 years, I think nakapa mo na yung sistema. Mm. Ng potato corner. Oo, takin na french fries lang yan eh. Tapos hindi ka ni-renew, ano ka? Iyak So, ka na, no? tignan mo naman, di ba nakita mo 600k, sabi mo, di ba 6 to nakalagay? 800, parang Oh. all overall na yun. Oh, di ba? Kung profit lang gusto ng potato corner, tinanggap na lang yung pera mo, ikaw na pinag-handle diyan, di ba? Di ba dapat binigay na sa kanya yung pwesto na yun? Nakakumita pa siya ng 600, 800k. Kailangan isipin nyo rin, why? Bakit ayaw ng potato corner ng 600, 800k ko? Ibig sabihin, may mali sa'yo eh. Alam May ng nakitaan ka niya ng something eh. Alam ng potato corner na burara ka. 'Di ba? Itong side namin, no, we do understand people yung frustration nila or yung para bang naloko sila sa ganitong klase ng gawain. But nandito rin kami another insight to on a business side. Kasi siyempre, walang yumayaman na business na burara din, walang business na umaasenso kung basta lang silang gumagalaw lang dyan. Diba? Saka kawawa naman yung brand kasi hindi nakapagsalita sa inyo yun. Kaya ang dami nyo sinasabi. So, dito kami para pumagitna lang sa vision na hindi nyo pa nakikita. Di ba? So, yun, nagbigay nga tayo ng tip sa kanila eh. Bakit kasi potato corner lang nilapitan mo? Dami-daming nagpa-franchise dyan. Maganda pala yung pwesto, di ba? So, sayang. No? So, mga pare, interested kami sa mga feedback ninyo. Anong sa tingin ninyo yung nangyari na yon, no? Okay ba yung ginawa ng potato corner? Justified ba? Or what? Leave a comment down below mga pare. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. We'll be right back. Thank you! Merry Christmas! Happy New Year! 3 p.m. gang.